Magandang araw po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya. Muli po tayo nagbabalik ang ating channel, God's Word, Read the Scriptures. Ngayong araw na ito, sumayin niyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay at patuloy na maranasan natin yung kanyang masaganang pagpapala sa bawat isa na sumasampalataya sa Diyos Ama, maging sa ating Panginoon Kristo. At ngayong araw na ito, patuloy po tayong sasagot sa mga nagtatanong po sa atin. Mas mabuti nga kung kapananampalataya natin para mas matulungan nating lumago sa pananampalataya. Ganun pa man, kahit sino po dito ay welcome naman po na magtanong. Kaya ang katanungan ito ay galing po kay Mon River. Basahin po natin ang kanyang katanungan. Magandang araw po, Brother Owen. Ano po ba ang kahulugan ng punong kahoy sa gitna ng halamanan ng Diyos? Literal po ba ito? Salamat po. God bless po. Salamat sa iyong magandang tanong sapagkat ito'y mabibigyan tayo ng pangunawang espiritual. Tandaan po ninyo, no? Itong kasulatan ay may pangunawang espiritual. At makikita naman natin sa literal na mga bagay, may pangunawa yan sa espiritual na pag-unawa. Ngayon po mga kapatid ko sa pananampalataya, basahin natin ang kanyang sulat upang magkaroon tayo ng idea sa paraang espiritual na pagkaunawa. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, basahin natin, sa taong pinanahanan ng Espiritu, nauunawaan niya ang mga bagay na ito. Ngunit hindi naman siya maunawaan ng mga tao na hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Tuloy pa natin sa verse 16. Ayon nga sa sinasabi sa kasulatan, sino ba ang nakakaalam ng isip ng Panginoon? Sino ba ang nakakapagpayo sa Kanya? Ngunit tayo, taglay natin ang pag-iisip ni Kristo, kaya nakakaunawa tayo. Meaning, malinaw dito sa pangungusap na ito na ating binasa. Ang sabi dito, taglay natin ang pag-iisip ni Kristo. Tandaan po ninyo ha, yung pag-iisip ni Kristo, yung kanyang espiritu. Meron tayong pagkaunawang espiritual. Yan ang dapat nating malaman. Kaya tayo nakakaunawa sa espiritual. Kaya nga po yung iba dito sa ating pag-aaral po ng salita ng Diyos, may mga basher po tayo na natatanggap sa ating comment section na kung saan ay sila pa yung sumasalungat sa katotohanan sapagkat hindi nila kayang unawain ang mga bagay na espiritual. Yun po ang katotohanan. Babaluktutin yung mga aral at turo ni Kristo sapagkat ang gusto niyang alamin yung mga bagay na pangliteral. Kaya nga dapat nating maunawaan ito sa parang espiritual. Ngayon, para maintindihan natin, nung panahon ni Jesus Christ, nung bumaba dito sa mundo, di ba? Ipinapaliwanag niya, ibig sabihin, itinuturo niya sa kanyang mga alagad at sa mga tao sa pamagitan ng talinghaga. Gusto niyo bang malaman? Sa kanyang pangangaral, hindi muna niya ipinapaliwanag sa espiritual, pero nagpapahayag siya sa mga bagay na talinghaga o literal para maintindihan natin. Kaya dito sa tinatanong po ninyo, no? Kaibigan o kapatid na Monriver, kung kapatid na kita sa pananampalataya, maganda itong tanong mo. Sapagkat dito, karamihan, hindi kayang unawahin ito. Marami na siguro na nagtuturo ng ganyan. Very crucial ang pagtuturo diyan. Minsan, nililiteral, di ba? Kaya nga, pag niliteral, yun daw puno, may bunga ng mansanas. Niliteral na mansanas, pero wala naman tayong mababasang mansanas na kung saan ay kinain ni Eva at Adan para sila magkasala. Hindi po ganoon, wala tayong mababasa ganoon. Kaya uunawain natin itong itinatanong ninyo sa pamagitan po ng pangunawang espiritual. Pero kailangan mo natin i-discuss paano natin ito maunawaan sa espiritual. Kaya ang Panginoon Kristo ay nagbibigay ng talinghaga sa kanyang mga alagad. Paano ba natin unawain yung talinghaga ng ating Panginoong Hesus? Ngayon, basahin natin dito sa Mateo 13:3. Marami siyang itinuro sa kanila sa pamagitan ng mga talinghaga o paghahalintulad. Meaning, dito po sa kanyang pangangaral ng ating Panginoon Kristo, nagtuturo siya sa pamagitan ng talinghaga o paghahalintulad. From literal going to spiritual understanding. Nakita po ninyo? Mula doon sa mga bagay na literal, maunawaan pala natin ito sa spiritual. Tingnan natin yung mga salita ng mga apostol kung bakit sila nakakaunawa. Kasi ang mga apostol dati hindi sila nakakaunawa. Ngayon, nakaunawa sila dahil ipinaliwanag ng ating Panginoong Hesus. Basahin natin dito sa Mateo 13:10. Pagkatapos lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtanong, bakit kayo gumagamit ng talinghaga sa pagtuturo sa mga tao? Tandaan po ninyo, no? Ito yung dahilan
kung bakit ginagamitan ng talinghaga ng ating Kristo sa kanyang pangangaral o pagtuturo. Kasi nga po, hindi agad maiintindihan ng mga tao kung espiritual agad ang kanyang sasabihin. Malinaw po ba? O ito pa, isunod pa natin. Sumagot si Jesus, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, pero hindi ito ipinagkaloob sa iba. Tandaan po ninyo, yung hindi makakaunawa sa espiritual na mga bagay, hindi ito ipagkakaloob. Hindi ito maunawaan. Kaya tandaan po ninyo, salamat sa nagtatanong. Kaya kailangan maging kapatid kita sa pananampalataya. Sapagkat dito po sa ating channel, marami akong ini-encourage na maging kapatid sa pananampalataya, pero ayaw nila. Kasi nga po, hindi nila kayang tanggapin ang mga bagay na espiritual. Kaya hayaan natin yung ayaw tumanggap ng mga aral at turo ni Kristo. Ngayon, balikan natin itong talatang ito, no? Malinaw po na kung saan yung mga bagay na espiritual, ipagkakalob lang ito kanino para maunawaan sa espiritual na mga bagay. Yung handa kang magpasakop sa aral at turo ni Kristo. Ngayon, ituloy natin sa verse 12. Sabi pa dito, sapagkat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng higit na pangunawa. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang kaunti niyang nauunawaan ay kukunin pa sa kanya. Nakita po ninyo? Tandaan po ninyo sa talatang ito, yung mga taong sumusunod sa mga narinig niyang mga aral at turo ni Kristo, bibigyan pa ng higit na pangunawa. Pero yung mga taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit yung kaunti na kanyang naunawaan, aalisin pa yun sa kanya. Ang tanong, sino mag-aalis ang Diyos? Hindi po. Ang mag-aalis niya yung diablo, aagawin yun sa kanya. Kasi hindi sapat yung kanyang pananampalataya at pangunawa sa mga espiritual. Basahin po natin para malaman natin ang kahulugan kung bakit inaalis ang mga salita ng Diyos sa ating mga puso. Sino ba yung nag-aalis? Basahin natin dito sa Lucas chapter 8 verse 11. Ito ang talinghaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos, at ang mga sa tabi ng daan ay ang nangakinig. Kung magkagayoy, dumarating ang diablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang huwag silang magsisampalataya at mangaligtas. Dito po malinaw po. Kaya pag hindi ninyo inuunawa ang mga salita ng Diyos na inyong napapakinggan at hindi nyo pang hawakang mabuti, pwedeng alisin ng diablo, kunin sa iyo ng diablo. Yan po, uulitin ko po. Basahin natin sa isang salin. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang inang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos, ngunit dumating ang diablo at kinuha iyon sa mga puso nila upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Yan po ang kahulugan ng ating binasa. Sana naintindihan po ninyo at magpatuloy pa tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tandaan po ninyo, ito po ay ibinibigay sa mga taong handang sumunod. Kaya makakaunawa ka. Kaya ito pong itinatanong po ninyo, no? Mauunawaan natin ito sa spiritual na pagkaunawa. Sa paraang literal muna, no? Para makita lang natin. Hahanapin natin ang tamang unawa sa mga bagay na inyong itinatanong. Katulad po ninyo, ulitin ko po ang katanungan ninyo, ano po ba ang kahulugan ng punong kahoy sa gitna ng halamanan ng Diyos? Kaya't bigyan na po natin ito ng linaw. Ngayon, basahin po natin sa mga sulat sa aklat po ng Genesis chapter 1 verse 31. Tandaan po ninyo, no? Yung salitang punong kahoy, literal yon. Kaya ang sinabi ng Panginoon dito sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 31, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-6 na araw. Meaning dito sa kabuuan po ng paglikha ng Diyos, lahat ng bagay na nilikha niya ay napakabuti. Ibig sabihin, mabuti ito. Wala siyang nilikha na masama. Malinaw po ba sa inyo? Kaya dito sa inyong tanong, iuugnay natin itong talatang ito na yung punong kahoy na yon, mabuti po yon. Nakita po ninyo? Kaya alamin natin ano ba ang kahulugan nito sa espiritual. Kasi po ganito yan. Bakit nga ba itong punong kahoy na ito, ilan ba ito? Isa, dalawa o marami? Alamin natin sa kasulatan. Ano ba yung puno na yon? Masahin natin sa Genesis chapter 2 verse 8. Pagkatapos, nilikha rin ng Panginoong Diyos ang isang halamanan sa Eden sa bandang silangan at doon niya pinatira ang tao
na nilikha niya. Ituloy pa natin sa verse 9. At pinatubo ng Panginoong Diyos ang lahat ng uri ng puno na magandang tingnan at may masarap na bunga. Sa gitna ng halamanan ay may puno na nagbibigay buhay at may puno rin doon na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Meaning, may dalawang klase ng puno diyan na ipinapakita sa atin. Doon sa gitna ng halamanan, may dalawang uri ng puno. Balikan natin ano yung dalawang uri ng puno na ating nabasa dito. Yung isa, may puno na nagbibigay buhay. Yan po yung una. At yung pangalawa naman, may puno na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. So, dalawang klase ng puno dito ang ating nakita. Ngayon, aalamin natin ito sa spiritual na pagkaunawa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang iba maraming itinuturo patungkol diyan sa punong yan. Akala nga nila puno ng mansanas at yung bunga ng mansanas pag kinain, nalaso sila at namatay nung kinain nila. Pero hindi po ganun ang pangunawa sa mga bagay niya. Kasi nga po, wala naman pong specific na anong klaseng puno ang sinasabi diyan. Ang alam lang natin, sa ating binasa, may dalawang klaseng puno. Yung isang puno nagbibigay buhay at isang puno ay nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Kaalaman po yung pag sinabing kaalaman, knowledge, good and evil. Kasi yung masama, evil sa English. Ngayon, bigyan nga natin pa ng ito ng understanding. Dito sa dalawang punong ito na ating binanggit, may utos ang Diyos na huwag nilang pakikialaman yung bagay na yan. Pero lahat ng bagay na nilikha ng Diyos na inutos kay na Eva at Adan, nabigyan sila ng pangapangalan. Aking mga hayop o anumang uri na nilikha ng Diyos. Yun ang utos. Pero dito sa punong ito, bawal nilang galawin yan. Ano ba yung utos sa bagay na yan? So pupuntahan natin sa chapter 2 verse 16 para makita natin ano ba yung utos ng Panginoon sa bagay na yan. Ito yung tinatanong po ninyo, no, ha? Para maintindihan natin ano ba yung kahulugan. Uunawain lang po natin sa espiritual. Wala po tayong ibibigay na anumang kahulugan kundi uunawain natin sa espiritual na pagkaunawa. Kaya balikan po natin itong babasahin natin sa Genesis chapter 2 verse 16. At inutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Dito unawain natin, ha. Palawakin natin ang ating isip. Lahat ng mga puno na nilikha ng Diyos, sabi ng Diyos, malaya siyang kumain ng mga bunga noon. Sinasabi dito, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. So malino po, lahat. Yan pong utos. Ngayon, isusunod pa natin. Ituloy po natin sa verse 17. Dadapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Meaning, may utos pala doon sa isang puno. Di ba't dalawang puno yung ating nabasa kanina? Yung isang punong kahoy na nagbibigay buhay. At doon sa isang punong kahoy na may kaalaman ng mabuti at masama. Balikan natin. Ito po yung sinasabi dito sa verse 9. Ito po, basahin natin, may highlight. At may puno rin doon na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. So ito yung puno na kung saan ay pinagbabawalan ng Panginoon. So, tandaan po natin, ha. Babalikan natin yung 16. At inuutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Dadapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. So yan ang utos doon sa puno na merong kaalaman ng mabuti at masama. Utos po yan kay Adan. Ngayon, pagdating kay Eva, alam ba niya ito? Ngayon, ito ang tanong, alam ba ni Eva yung utos na yan? Tandaan po natin kasi ang pagkakalam ng iba, ang una daw nagkasala ay si Adan. Mali po, ang unang nagkasala at lumabag sa utos ng Diyos ay si Eva. Alamin natin sa kasulatan kasi po, marami na namang crucial sa pag-aaral na kung saan nagkasala daw. Ang una daw nagkasala ay si Adan. Pero ang sinasabi ng kasulatan ay si Eva.
Basahin natin sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Unang Timoteo chapter 2 verse 13. Sapagkat unang nilalang si Adan bago si Eva. At hindi si Adan ang nadaya, kundi si Eva ang nadaya at lumabag sa utos ng Diyos. Ngayon, dito napakalino dahil sa mga ilan na nagtuturo at nangangaral ang nagkasala daw ay si Adan. Malinaw naman po sa mga sulat ni Apostol Pablo, ang unang nagkasala ay hindi si Adan kundi si Eva. Ito naman ang tanong, kung si Eva nagkasala, si Adan nagkasala rin ba? Ngayon, aalamin din natin sa kasulatan. Basahin natin dito sa Genesis chapter 3 verse 17. At kay Adan ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inuutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Dito po sa talatang ito, bagamat hindi po sinuway ni Adan ang utos ng Diyos, pero nakiisa si Adan sa kanyang asawa. Ang sinasabi dito, dininig ni Adan, ibig sabihin, pinakinggan ni Adan yung kanyang asawa na kung saan ay kumain din po sapagkat si Eva ang unang nagkasala at kumain yung pinagbabawal na bunga at ganon din si Adan dahil nakinig sa kanyang asawa at kumain kaya parehas po silang nagkasala. Pero ang pinag-uusapan, sino ang unang nagkasala? Si Eva. Pero ang nangyari, parehas din po silang nagkasala dahil nga dininig ni Adan ang kanyang asawa. Ngayon mga kapatid ko sa pananampalataya, kung kayo nakakasunod sa ating discussion, nakikita natin sa pamamagitan po ng pakikinig doon nagkakasala. Nakita po ninyo? Ang tanong, saan nagkasala si Eva? Doon ba sa kinain niya? Tandaan natin, lahat ng nilikha ng Diyos mabuti. Walang masama doon. So, ibig sabihin, yung kinain ni Eva na ipinakain kay Adan, hindi pala yun ang source of sin. Tandaan po ninyo hindi doon ang dahilan kung bakit sila nagkasala. Saan sila nagkasala? Unang-una si Eva, di ba? Siya ang tinukso ng ahas. Ang tanong, sino yung ahas? Basahin nga natin dito sa Genesis chapter 3 verse 1. Basahin natin ito at unawain natin upang magkaroon tayo ng unawa sa mga bagay na nagaganap at nangyayari. Ito po ang sitwasyon ng ahas at ni Eva. Basahin natin. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Ito po ay isang bagay na itinanong, sino mo yung ahas na ito? Tandaan natin, kikilala natin sino yung ahas na yan. Iyan ang tinatawag na ahas na Diablo o Satanas. Paano natin malalaman? Pupunta tayo sa Aklat ng Pahayag para makita natin yang matandang ahas na yan ang tinutukoy na Diablo at Satanas. Basahin natin. Dito po natin mababasa sa aklat po ng Apokalipsis o Aklat ng Pahayag 12:9. Basahin natin. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan, siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Meaning, yung tinutukoy dito sa ng Genesis chapter 3 verse 1, yung tinutukoy na ahas dito, pinaliwanag ni Apostol Juan sa kanyang mga sulat, yung pala yung matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na dumadaya. Meaning, nadaya si Eva. Nakita po ninyo? Kasi nga po ganito, yung nilikha ng Diyos na puno at bunga, hindi po masama yun. Nakita po ninyo? Meaning, nagkaroon ng kasalanan si Eva at Adan sa pamagitan ng ahas. Ang tanong, saan ba nagmula ang kasalanan? Ang sabi ng iba, kana Eva at Adan daw. Pero hindi po dapat ganun ang ating unawa. Dapat nating malaman, ang unang nagkasala, yung Diablo. Ang tanong, saan nanggaling yung Diablo at Satanas? Kung babalikan natin itong Apokalipsis chapter 12 verse 9, at inihagis ang malaking dragon,
ang matandang ahas, ang tinatawag na dyablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan, siya'y inihagis sa lupa. Meaning, tagalangit ito. Ngayon, ang tanong, sino itong dyablo at Satanas? Isa rin po yung anghel. At sinasabi po dito, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Meaning, mga anghel po yan. Kasi may mga pangalan po ang mga anghel. Merong cherubin, serapin, at mga anghel na tinatawag diyan sa kalangitan. Kaya itong dragon o matandang ahas na tinatawag na dyablo at Satanas, inihagis dito sa lupa. Meaning, tagalangit pala yun, inalis doon. Kaya yan, ang dumaya. Diyan ang galing yung kasalanan. Bakit nanggaling sa kanilang kasalanan? Ganito po ang nangyari. Si Satanas ay nagmataas sa kanyang posisyon na ibinigay ng Diyos sa kanya. Kaya aalamin natin ang situation, medyo mahaba ang discussion nito kaya kailangan yung magtiyaga para maintindihan natin na walang kinalaman yung puno para magkaasala sini Eva at Adan at wala din kinalaman yung bunga para magkaasala sini Eva at Adan. Nagkaasala sini Eva at Adan dahil dinaya nitong Diablo at Satanas. Malinaw po ba? Ngayon, aalamin natin, dahil nga si Satanas, sino ba ito? At pupuntahan natin sa paliwanag ni Isaias 14:12, basahin natin yon. Ano pat nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Sino po itong nahulog mula sa langit? O ituloy pa natin para makilala natin itong Diablo at Satanas. Isang uri iyan ng mga anghel. Ituloy pa natin sa verse 13. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Nakita po ninyo yung pagmamataas nitong anghel na ito na tinatawag na Diablo at Satanas. Kaya pala siya ay tinawag na Diablo at Satanas, gustong kunin yung trono ng Diyos, makipantay sa Diyos. Sinasabi dito, no? Kaya po ano nangyari sa kanya, sa kanyang pagmamataas? Tuloy pa natin sa verse 14. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Ayan, gusto pa niya makigaya. Ngayong kaibigan at mga kapatid ko sa pananampalataya, naiintindihan po natin yung pagmamataas nung Diablo at Satanas na gusto pa niyang makigaya doon sa kataas-taasang Diyos. Balikan natin sabi po dito, ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Yan, makikigaya pa siya. Nakita po ninyo, may ambisyon na maging makapangyarihan sa lahat. At yun ay hindi pwede mangyari sapagkat yung makapangyarihan sa lahat ay yung Ama. Hindi pwede siyang makipantay sapagkat siya ay nilalang lang ng Diyos. Maaring nagrebelde ito. Kaya nangyari po sa kanya, naging kaaway ng Diyos. Kaya yun po ang sitwasyon na kung saan naihagis siya sa lupa at nandaya. Kung babalikan natin yung ating kaninang binasa, basahin natin muli iyon. Dito po sa aklat ng Apokalipsis chapter 12 verse 9 sa mga sulat po ni Juan, basahin natin para maintindihan ninyo ang nangyari dito. Sino po siya? Ito yung tinatawag na ahas o matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas. Kaya ang sabi po dito, muli natin basahin, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan, siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Meaning, dito natin maiintindihan na kung saan ito yung nagkasala, sa kanya nagmula yung kasalanan. Na nagdala ng kasalanan at dinaya ang tao na si Eva at Adan, kaya sila rin ay nagkasala. Kaya dito naging malinaw doon sa iba po na nangangaral na kung saan si Eva at Adan daw ang pinagmula ng kasalanan. So hindi po. Sa ating na-discuss, naging malinaw sa atin ang pinagmula ng kasalanan ay dito sa Diablo at Satanas
na tinatawag na malaking dragon at matandang ahas. Malinaw po ba sa inyo? Kaya yung puno na dalawang puno, kung babalikan natin, wala itong kinalaman. Kung babalikan po natin yung puno na sinasabi po dito, balikan natin yun. Kung babalikan po natin itong Genesis chapter 2 verse 9, muli natin basahin para maintindihan ninyo. Sapagkat gusto lang nating ilinaw, wala po tayong ibibigay na kahulugan dito. Ulitin ko ang tanong ninyo. Kasi po, magkakamali tayo kung bibigyan natin ng sariling definition yan. Kasi wala tayong bagay na mailalagay na definition kung wala tayong mga babasahin para maunawaan. Kaya kailangan lang natin unawain yung mga bagay na nilikha ng Diyos. Katulad po ninyo, kasi kayo nagtanong, inuunawa lang po natin. Pero sa iba, may mag-comment na naman diyan at may mag-bash na naman. Yun ay mga hindi nakakaunawa. Tayo basa ng basa, hinahalukay natin, kinuha natin yung tamang mga pangungusap para matanim sa atin ano ba yung nangyari at naganap at maintindihan natin. Katulad ninyo, Kasi tanong ninyo ito, ang sasagot ay mga bagay na maunawaan natin kung babasahin natin sa kasulatan. Kaya uulitin ko po ang katanungan ninyo. Ang sabi mo, ano po ba ang kahulugan ng punong kahoy sa gitna ng halamanan ng Diyos? Dito nakita natin, hindi po tayo magbibigay ng kahulugan. Uunawain natin ano ba yung puno ng kahoy sa gitna ng halamanan doon sa Eden. Alam natin na ang Diyos ay lumikha ng lahat ng mga bagay na pawang mabubuti. So recap na tayo para maintindihan natin. Ngayon, babalikan natin yung binanggit dito na ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos, lahat ay mabubuting bagay na nilikha ng Diyos. Muli natin basahin. Genesis chapter 1 verse 31. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. Nakita natin, lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos mabuti. Ngayon, yung dalawang puno po ba na inilagay doon sa halamanan o doon sa Eden, di ba't mabuti rin po yun? Kaya nga lang, binigyan tayo ng understanding ano yung dalawang klase ng puno. Ngayon, alamin natin Puntahan natin yung Genesis chapter 2 verse 8 para maintindihan natin yung dalawang klase ng puno. Pagkatapos nilikha rin ng Panginoong Diyos ang isang halamanan sa Eden sa bandang silangan at doon niya pinatira ang tao na nilikha niya. Verse 9, at pinatubo ng Panginoong Diyos ang lahat ng uri ng puno na magagandang tingnan at may masarap na bunga. Tingnan po niyo pinatubo. Ano ba yung pinatubo na yon? Yung lahat ng uri ng puno. Meaning, lahat ng kanyang nilikha, yung po'y mabuti, wala dong masama. Inilinaw ko lang po sa inyo, baka magkaroon ng maling idea o kaalaman o mag-interpret pa dyan, malinaw po yung dalawang klase ng puno, mabuti po yun. Ang sabi po diyan, at pinatubo ng Panginoong Diyos ang lahat ng uri ng puno na magagandang tingnan at may masasarap na bunga. Sa gitna ng halamanan ay may puno na nagbibigay ng buhay at may puno rin doon na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Ito, dito natin makikita yung dalawang klase ng puno. Ulitin natin. Sa gitna ng halamanan ay may puno na nagbibigay ng buhay. Yun ang isang puno. Yung punong yun, nagbibigay ng buhay. Pangalawang puno, at may puno rin doon na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Tingnan po ninyo dito, Ang iniisip natin, mayapat yung punong iyon ay nagbibigay ng mabuti at masama, dito natin maintindihan. Yung tinatanong po ninyo, hindi po tayo magbibigay ng kahulugan doon sa nasabi po ninyong punong kahoy sa gitna ng halamanan. Yung punong kahoy na yan, may dalawang klase na nabanggit sa ating binasa kanina. Pero itong ating bibigyan ng pansin, itong pangalawa. Itong pangalawang ito na ang sabi dito, at may puno rin doon na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. So, nagbibigay ng kaalaman. Dito, uunawain natin. Dahil diyan sa punong iyan, diyan pumunta si Satanas o yung Diablo o yung ahas na nakipag-usap kay Adan at kay Eva. Diba? Unang-unang kinausap ay si
Eva. Kaya si Eva ang unang nadaya. Kung babasahin po natin sa mga sulat ni Apostol Pablo dito sa unang Timoteo chapter 2 verse 13, sapagkat unang nilalang si Adan bago si Eva. Kung babasahin po natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo sa unang Timoteo chapter 2 verse 14, at hindi si Adan ang nadaya kundi si Eva ang nadaya at lumabag sa utos ng Diyos. Tandaan po ninyo, may batas po yun. Binigyan ng batas. Maaring doon sa pag-encounter ni Eva at doon sa ahas, nagkataon doon sa puno na nagbibigay ng mabuti at masama. Meaning, dito binigyan ng warning sina Eva at Adan. Nakita po ninyo? Para hindi sila magkasala sa panunukso ni Satanas o ng Diablo. Malinaw po ba? Kasi diyan ang pinag-uusapan, sino yung pakikinggan mo? Yung Diyos na nag-utos o itong si Satanas o Diablo? Sapagkat nag-utos din siya na kung saan hindi siya mamamatay pagkakainin daw yun. Di ba't nakinig si Eva kay Satanas o dun sa ahas? Balikan natin para maintindihan ninyo, no? Babalik po tayo dito sa chapter 3 verse 1. Dito natin makikita yung sitwasyon. Nakita po ninyo, basahin natin. Ang ahas nga ay lalong tusok kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Parang inulit-uli nung ahas yung sinabi ng Panginoon. Totoo naman po na sinabi ng Panginoon na huwag kakainin ang punong kahoy sa halamanan sapagkat sila'y mamamatay. Di ba ito yung sinabi? O babalikan natin yon. Dito po sa Genesis chapter 2 verse 17, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. So direct to the point yung sinabi ng Panginoon. Once na yung pinakalaman niyan, ikaw ay mamamatay. Yun ang sabi kay Adan. Ngayon, sa pagliling lang ni sa pagliling lang nung ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, ito ang pandaraya. Kaya dapat tayo maging alisto rin sa pakikinig. Sinabi ng Diyos ba yun o hindi? Minsan akala nga natin sinabi ng Diyos, hindi pala. Kaya sa aklat ng kasulatan, aalamin natin kung sino yung sumulat, sino yung nagsasalita, kung salita ba ng Diyos o salita ng tao o salita ng kasinungalingan. Kaya aalamin natin nanggaling sa katotohanan yung salita na ating mapapakinggan. So ganito rin po, ganito yung nangyari ka na iba't ana na kung saan ay napasinungalingan nung ahas at nadaya si Eva. Kung itutuloy natin ang situation dito sa nangyayari at nagaganap sa conversation po ng ahas at ni Eva, puntahan natin yung verse 2. At sinabi ng babae sa ahas, tingnan po ninyo ha, nagsasalita pala yung ahas. Ang tanong, literal ba yung ahas? Nakita po ninyo, no? Diyan sinasabi diyan, isa din yang anghel. Nakita po ninyo? Pinapakita lang diyan na pinapakita diyan na kung ating i-consider ulit doon sa talinghaga, paghahalintulad. Di ba? Paghahalintulad, talinghaga ng ating Panginoon. Kaya maaaring hindi ito ahas. Makita natin, ito po'y uri ng isang anghel. Nakita po ninyo na nakikipag-usap kay Eva. Makita po ninyo, no? Kasi nakita natin kanina na yung dragon o matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, isang uri yan ng anghel. Maaring kinumpara lang po natin yung talinghaga naging tuso sapagkat ang ahas, ang karakter ng isang ahas ay tuso. So maging ganun din ang anghel, naging tuso siya sapagkat 'di ba nakita natin na gusto niyang maging kapantay ng kataas-taasang Diyos, itong anghel na ito. Kaya diyan ipinapakita kung unawain natin sa spiritual, hindi yan ahas, na literal na ahas. Kasi nga po may nakikita na tayo sa mga movie effects, sa mga videos na kung saan may puno, may ahas at may bunga. Parang ganun agad ang nai-imagine natin. Hindi po. Kung unawain natin sa spiritual, yung ahas na yan na tinutukoy ay isang anghel yan. Nakikipag-usap sa tao. At ito yung pandaraya nitong anghel na ito na tinatawag na dragon o ahas o matandang ahas
na tinatawag na Diablo at Satanas, magaling siyang manlinlang. Kaya nalinlang si Eva. Nakita po ninyo? Ulitin ko lang itong talatang ito, no? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. O malinaw naman po. Malinaw na sinabi ni Eva, lahat ng nilikha ng Diyos o bunga ng punong kahoy, makakakain sila. Malinaw po yun. Ngayon, kung itutuloy natin sa verse 3, datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niya o ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Dito, ano ba yung tiyak na kayo mamatay o baka? So, ibig sabihin, yung salitang tiyak o baka, the same word ba yun? Kaya tingnan natin, balikan natin yung sinabi ng Panginoon at yung sinabi ni Eva. Ito, sinabi ni Eva. Ulitin ko ha, para makita ninyo. Itong Genesis 3 verse 3, salita ni Eva. Titingnan natin yung sinabi ng Diyos kana Eva at Adan. Ngayon, alamin natin sa salita ni Eva. Ito sabi ni Eva, datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Ngayon, alamin naman natin yung salita ng Panginoong Diyos. Puntahan natin yon. Genesis chapter 2, verse 17. Sabi dito, no, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Direct to the point, huwag kang kakain. Malinaw po yun. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Ngayon, malinaw po dito, sinasabi ng Panginoon, may katiyakang mamamatay pag ginawa mo yon. Pero ang sinabi ni Eva, di ba't napakalayo? Baka kayo'y mamatay. Yun ang kanyang sinabi doon sa ahas. Ngayon, para maintindihan natin, bumasa tayo ng ibang salin. Maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan, sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon, kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. So malinaw din po, no? Puntahan naman natin doon sa isang salin. Sa Genesis 2:17, sa ibang salin man din tayo babasa, no? Ang sa akin naman dito, so itong binabasa natin parehong ESND. Magkatugma yung sinabi ni Eva doon sa sinasabi ng Panginoon, ano? Kaya ganun din dapat ang mangyari dito sa isang salin nating babasahin. Kaya basahin natin. Ito ay salita naman ng Panginoong Diyos. Ang sabi po dito, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama, sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Sa oras na kainin, mamamatay ka. So ngayon, kung babalikan natin yung pananalita ni Eva, tiyakin natin kung magkatugma. Ang sabi dito ng Panginoon Diyos, sapagkat sa oras na kainin mo, tiyak na mamamatay ka. Merong empathy. Ibig sabihin empathy, tiyak na mamamatay pag ginawa mo yon. Ngayon, kung babalikan natin sa mga sinabi ni Eva, maliban lang sa bunga ng puno na sa gitna ng halamanan, sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. So malinaw naman po din, naiintindihan ni Eva yung consequence kapag lumabag sila. Ngayon, ituloy pa natin sa verse 4. Kaya pinakita ko lang sa iyo sa iba't ibang salin para kung magkataguma po. So ibig sabihin, magkataguma po. Nakarely o nakabase si Eva sa mga sinabi ng Diyos doon sa bunga na pinagbabawal na huwag nilang pakikialaman yun. Ano? Kung itutuloy natin sa verse 4, ganito yung pandaraya nung dyablo para patuloy na madaya si Eva. Kasi pag patuloy ka pa rin nakikipag-ugnayan doon sa kaaway ng Diyos, kaaway po ng Diyos itong si yung dyablo at Satanas, di ba? Kaya nga, binigyan sila ng warning na huwag silang kakain noon. Pero nga, kung tutuusin, wala naman talaga masama doon sa nilikha ng Diyos. Ang problema lang, hindi nila naintindihan, naroon yung pandaraya na ni Satanas. Tingnan ninyo, pagdating ng verse 4. Ito ang sinabi ng ahas o ng Diablo at Satanas. Puntahan natin sa verse 4. Pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Tingnan po ninyo ha. Sinabi ng ahas, hindi kayo mamamatay. Alin ang paniniwalaan ni Eva? Yung sinabi ng ahas o yung sinabi ng Diyos? Pinakita natin kanina.
may tanim na si Eva ng salita ng Diyos na inutusan sila na bawal pakialaman yung puno na kung saan yung puno na may kaalaman ng mabuti at masama. Alam yun ni Eva. Pero ito ang ini-insist nung ahas kay Eva. Ang sabi ng ahas kay Eva, hindi totoong mamamatay kayo. Ikaw naman, maniniwala ka ba kung tutuksoin ka? O alamin natin ang situation pa kasi wala tayo doon. Inaalam natin bakit napadaya si Eva sa panunukso nung ahas o nung Diablo at Satanas. Tutuloy pa natin sa verse 5. Sinabi yan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Nakita po ninyo? Ito yung ibinigay na pain kay Eva. Na kung saan nga naman, di ba't inutusan nga sila na magtrabaho, alamin ang mga bagay-bagay, bigyan ng mga pangalan ng mga puno at mga hayop. Itong si Eva naman, dahil ito yung panunukso ni nung ahas, ano, kay Eva, kaya sabi ng ahas, sinabi yan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Kaya dito may aral na may mapupulot po tayo. Huwag tayong magmataas sa ating sarili. Lagi nating i-consider sa Diyos anong dapat nating gagawin. Ginamit na instrumento yung puno na mayroong tinatawag na bunga na nagkaroon ng mabuti at masama. At ngayon naman, magbasa din tayo sa ibang salin, ADB. Diyan din po sa Genesis 3:5. Gusto ko lang makita sa inyo kung paano nadaya si Eva. No? Basahin natin, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Tingnan po ninyo, no? Walang pagkakaiba doon sa ambisyoso na si Satanas na gusto niya rin maging Diyos. Gusto niya rin maging kapantay ng Diyos. At itong nilikha ng Diyos, sina Eva at Adan, bagamat may warning na, dahil nga ang tao may sariling pagpili. Nakita po ninyo? Kaya ang gusto ng Diyos, manatili tayo sa sinasabi ng Diyos, hindi sa sinasabi ng Diablo. Iyan ang dapat naging malinaw sa atin. Hindi dapat tayo makinig sa sinasabi ng sino man maliban sa mga salita ng Diyos. Kaya dito nalinglang si Eva. Tingnan natin sa verse 6. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapanta sa tao ay pumunta siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. So malinaw po, no? Paano sila nadaya? Sa pamagitan ng pakikinig doon sa Diablo. Ngayon, anong aral ang ating matututunan dito sa sitwasyong ito? Dito, ang matututunan natin yung pakikinig. Kung sino yung sinusunod natin. Dapat manatili sila sa sinabi ng salita ng Diyos. Pero hindi sila nakinig, mas nakinig sila doon sa sinabi ng ahas na tinatawag na Diablo at Satanas. Nakita po ninyo? So walang kinalaman yung prutas, walang kinalaman yung puno, ang pakikinig nila sa halip sa Diyos sumunod, mas sinunod nila sa pakikinig doon sa Diablo at Satanas. Yun po ang kasalanan. Kapag hindi ka makikinig sa mga pamaraan at utos ng Diyos, kasalanan pala yun. Ngayon, kung naintindihan po ninyo yung ating discussion patungkol po doon sa dalawang puno, walang kinalaman yung puno sapagkat yung puno ay nilikha ng Diyos. Pero makikita natin dito, nagkasala lang sina Eva at Adan dahil po sa pandaraya o panunukso ni Satanas. Ang mas pinakinggan po nila yung sinabi ng Diablo o Satanas kaysa nakinig sila sa Diyos. Kasi nga po, doon po nagsisimula ang kasalanan kapag hindi ka na sumusunod sa mga pamaraan at utos ng Diyos. At ngayon dito sa salitang punong kahoy, may dalawang klase ng puno. Ito naman ay uunawain natin sa espiritual na pagkaunawa
bibigyan po natin ito ng part 2 sapagkat yung sinasabi po ninyo dito, yung punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, yun po ay literal. Totoo po, literal po yun. Pero dapat din natin malaman sa espirituwal na pagkaunawa ang mga bagay na yan. Kaya gagawan ko pa rin po ito ng part 2, kaya abangan po ninyo. At ngayon, salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Naway kung nakakuha po kayo ng unawa sa ating pinag-aralan, subscribe now kung hindi pa. Mag-like ka at mag-comment kung may tanong ka pa. Salamat po sa inyong panahon. Ibalik natin sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagsamba.